Okay mga master, meron tayo dito mga sensor. So, di ba pagka inverter unit, kadalasan talaga yan, nasa 5 sensors yan, di ba? Pagka ng inverter naman, may mga model naman na 3 sensor lang. Meron din naman mga ibang model na 2 sensor lang. Yung lang siya, yung room air temperature at saka evaporator, 5 sensor lang. So ito mga master, pag-usapan naman natin itong 5 sensor na to. Ito yung mga ginagamit sa mga inverter unit. Okay, so meron tayong dito, meron tayong room ambient temperature sensor, meron tayong evaporator coil pipe sensor, tsaka meron tayong condenser coil pipe sensor, at saka ambient sensor, at saka discharge pipe sensor temperature. So ito yung sila yung 3 mga master. I-share ko naman sa inyo mga master kasi may kamaster tayong comment na kunan ko naman daw ng mga kung ilan daw ang resistance na kuha natin dito sa mga sensor na to. So, ito pala mga master, itong 4 na sensor, parehas lang sila ng value ng itong 4 na to. Ang nag-iba lang dito, ang mataas ang value ng resistance na nakuha natin, itong discharge temperature pipe sensor. Ito yun. So, itong 4, magkaparehas lang yan sila. Okay? So, ngayon, meron tayong digital multimeter. Una natin, pakita ko sa inyo yung value na makukuha natin. So, kung makikita nyo, ilan ang temperature natin ngayon? Ilan ba yan? 24. Okay, so 24 degrees Celsius yung temperature natin ngayon dito sa loob ng namin. Sa pwesto na to. So, una natin ang value tong itong room ambient temperature sensor. Ito, una natin. So, dapat may makukuha siyang mga 10 kilo ohms pagka nasa 24 degrees Celsius. 10 kilo ohms. Okay? Ilang sa inyo. Una natin. Okay. So, hintayin lang natin. Mag-read lang siya. Kung makikita natin, ilan siya? Yan, 9.69 kilo ohms. 9.70 kasi bumababa yung temperature niya. Okay lang yan, walang problema yan. So, ibig sabihin, goods yung sensor natin mga kamaster. Kahit sa ibang sensor, itong 3, ganon din makukuha natin na value. Magkalapit lang yan sila. Okay, so, pakita ko naman sa inyo itong kuha natin itong evaporator coil pipe sensor. Magulo lang siya, pero ilang, isa-isahin lang natin. Yan. Okay, so ilan ang nakukuha niya? Yan, makita yung mga master 9.41. So, itong 4, magkaparehas lang talaga makukuha natin na value nila. Ito lang mas mataas itong discharge sensor niya. Okay, pakita ko sa inyo ha. Ito siya, mga 24 degrees Celsius, mga nasa mga 58 kilo ohms or mga 59. Okay, check natin. Ay, 50, tumatakbo pa yan siya. 53 kilo ohms pala siya. Kasi mababa pala siya, 24. Depende kasi yan sa mga master, sa temperature, nagbabago yung makukuha nating reading dito sa mga sensor na to. Depende sa temperature yan. Ngayon, tingnan nyo mga master, itong sensor na to hahawakan ko. Mag-iiba yan siya. Yan, makita nyo. Yan, 53. Bumababa siya, di ba? Yan, bumababa yung kilo ohms niya. Yan, nasa 49 na lang siya. Kasi nagbabago yan siya, nagdepende yan siya sa temperature. Basta pagka ganoon, kunyari mga master, nakita nyo kanina, 24 degrees Celsius, tapos nakuha niya is mga 53 kilo ohms, ibig sabihin, goods yung sensor natin. Ngayon, kung nakukuha na reading nyo is 24 degrees Celsius yung temperature, pero yung nakukuha nyo is na mga sa baba, mas mababa siya, nasa 20 kilo ohms na lang. So, ibig sabihin,
change value na yung sensor natin. Ganon din yung ganon din tong ibang sensor. Itong ibang sensor mga kamaster, itong T1, T2, T3, T4. Ito. Kung nakita nyo kanina, nasa 24 degrees Celsius, tapos nakuha natin ng value is mga nasa 9 kilo ohms. Tapos, kunyari, 24 degrees Celsius, tapos pag-reading natin nasa 50 kilo ohms. So, ibig sabihin, sira na yung sensor natin, change value siya. So, kailangan natin siyang palitan. Okay? So, ito naman, pag-usapan naman natin bawat isang mga sensor ito mga kamaster kung anong gamit niya. So, alam naman siguro na natin itong isang room temperature sensor. Ito yung nag-automatic, di ba? Kunyari, na-reach niya na yung temperature mo sa set point mo. Pag sa inverter, kunyari, 24 yung setting mo sa remote mo, tapos nare-reach niya yung 24 degrees Celsius dun sa area mo. So, ibig sabihin, yung compressor natin, magmi-minor lang siya. Magmi-minor lang andar, hindi bibirit yun. So, doon tayo makatipid sa kuryente. Ngayon, kung ang temperature nyo naman doon sa room nyo is 24 degrees Celsius, tapos ilagay nyo yung remote sa 26 or 27, yung compressor nun, mag-off siya. Mag-automatic siya. Okay? Hindi ibig sabihin, pag sinabi natin inverter, hindi na mag-off yung compressor, hindi. Pag ano lang yan, 24 degrees Celsius yung remote mo, pero yung room temperature mo is 24, so ang compressor mag-minor lang siya. Hindi siya bibirit. Okay? So, ito naman mga kamaster, itong isa, itong evaporator coil pipe sensor natin, ito naman siya, kunyari, walang refrigerant yung system natin, ito yun, ang sensor, ito yung gamit niya, i-off niya yung compressor. Tapos after nun, magbibigay siya ng error sa display natin. Ito. Okay? So, ito naman isang itong condenser coil pipe sensor naman. Kunyari, sobrang dumi yung condenser mo. Yan, ito din siya mag-detect. I-off niya yung compressor. Tapos, pag 3 times, magbibigay na siya ng error sa indoor natin. Ito, coil pipe sensor. Condenser, okay? So, ito naman isang mga kamaster. Ito yung discharge temperature sensor. Kunyari, yung system natin mga kamaster, low refrigerant siya, like kunyari, ilagay natin 410 yung refrigerant. Yung laman ng system is mga nasa 90 or 80 na lang. Ngayon kasi pagka ganun na lang kasi yung refrigerant sa system mga kamaster, yung compressor sobrang init nun. Tapos yung discharge niya, sobrang init din. Ito din siya. Akala kasi natin minsan, pag nag-overheat ng kanyari, masyadong madumi yung condenser, ito yung magbibitaw, di ba? Yung discharge na to, discharge sa temperature sensor. Hindi, pagka low refrigerant din, tapos diretso under yung compressor, hindi niya rin to. Ibibigay niya rin ng signal dun sa board na i-off yung compressor kasi mababa masyado yung refrigerant, masyadong mainit yung discharge niya. Okay? So itong ambient naman, ganun din, parehas lang sila sa condenser. Pagka sobrang init, niya rin yung compressor, ipapahinga niya. Okay, so ito yung mga gamit mga master. Pagka pa naman kasi masyado, di ba, minsan pag sinabi natin ito sensor, masyado mahaba yung pangalan niya. Pag itong isa, sabihin natin, evaporator coil pipe sensor, room temperature sensor. Merong shortcut mga master, yung sinasabi ng T1, T2, T3 at saka T4. Ito yung mga master. Gamitan natin yung whiteboard. Yan, ito T1. Okay, ganda ng sulat ko. T2, T3, tsaka T4, at saka TP. Pag sinabi natin T1 mga kamaster, pag sinabi natin T1, ito yung room temperature sensor. Okay? Room, saan ba yun? Wala. Ito. Ito yung mga kamaster, pag sinabi natin T1. Okay, ito yung T1. Pag sinabi naman natin ng T2, ito naman yun, ito yung evaporator coil pipe sensor. Ito yung T2. Para shortcut lang at sa alam natin, yung T1 na yung T2, di ba? Tapos pag sinabi naman natin yung T3, ito yung condenser coil pipe sensor naman, T3 ito. Pag T4 naman, ito yung
ambient temperature sensor. Ay, sorry, hindi yan. Ito pala. Ito. Ito yung T4 mga kamastera, ambient. Pag sinabi natin yung TP, ito yung discharge. Ito yung discharge coil pipe sensor. Okay? So, sana malinaw. Sana mga kamaster, pag hindi naglukan kayo, comment lang kayo ulit, gawa tayo ulit ng video. Okay? So, yun lang. Thank you for watching. Okay?